Hello po, kumusta po kayo? Sana po ay okay lang kayo. Ah, Konting video lang po before law school will start. I mean yung midterms in particular. Mahirap pero laban lang po. Marami naman po I think nakakilala sa akin sa autism community, but I think sa mga hindi pa nakakilala, I will introduce myself for their sake. To know my story din po, no? Ako po si Pao Nicolas, but my real name is John Norbert B. Nicolas. Again, Pao na lang po ang itawag niyo sa akin. Yung tito ko yung nagbigay sa akin ng nickname na yon kasi daw, baby daw ako. Mapula daw ako, mataba. So, ayun. I am a person with autism. I was diagnosed when I was 16 years old. And again, I sought re-diagnosis in 2019 when I was 22. Pero kahit ganon, by the grace of God, may kahit mahirap yung pag-aaral natin ay tayo ay nakatapos ng course na psychology, and nakapasa naman tayo ng board even though it's in our second take, no? Still, pasado pa rin naman. And at the moment, tinutupad natin yung pangarap natin. Second year, ito na po tayo sa law school. For this video, i-share ko lang po yung story ko. Although na-share ko na po siya before, but I thought of sharing this again because I think even in the few years po, no, from the first time I made this video, I think I've gotten more matured personally. Hindi lang because nag-aral tayo ng batas, but from our observations in life, what we learned as a self-advocate din po, no, from speaking with other people. But for this video, I will share my story as a person with autism. Muli po, gaya ng nasabi ko kanina, I was diagnosed when I was 16 years old. Yun po yung first time kong na-diagnose ng autism. Pero nung bata po ako, may ang sabi ng nanay ay marunong daw po ako mag-memorize, and I think she's right naman. Even until now po kasi na-memorize ko. Kwento ko lang po, nung 2 years old ako, na-memorize ko yung flags of the world. Even until now, no? For example, sa tanungin ako, ano yan? Kenya. Capital, Nairobi. Ano yan? Eritrea. The capital, Asmara. What's that? Morocco, yung flag, no? Capital, Rabat. Yung mga ganun po. Ang kala nila, gifted daw ako. Muntik pa nga po makasali sa promil, pero buti na lang ay hindi pumayag si mama kasi siguro talagang magkakaroon ng malaking impact. So, mas nakilala ako sa church, sa community na gifted child until lumipat kami ng probinsya, no? From there on, before ako mag 16 years old, I thought na namumuhay lang naman ako ng parang normal na bata lang, I thought, no? Kasi pasok ko school, gagawa ng assignment, uwi, maglaro ng mga laruan, mag-anime. Pero I find ang first sign pala doon is nakarinig tayo ng mga words from sa kapitbahay natin na sinasabi na ano bang meron din kayo pa, but parang iba yung kinikilos niya. At eventually, pati yung mga yaya namin nakakarinig, may nakakapansin nga daw na parang iba daw ako. There are times na kinakausap yung sarili or bigla na lang daw tumatawa. Ako, sa palagay ko noon, tumatawa lang ako kasi naalala ko, bigla na lang ako natawa. Siguro they find it very unusual, no? Siguro it's perhaps na nasa public ka, supposed to be, dapat sa mga ganun tinatago. But yun, tapos may mga behaviors tayo before, like mannerisms, ngayon, gaya nito, mannerisms ko ngayon is rocking, playing with my fingernails. But back then, as I remember, no, 6 years old ako, meron akong mannerisms na voice, tics, parang gumaganon po ako noon. Eventually, hindi ko alam kung kailan ba siya nag-stop, but nalala ko, gumagawa po ko ng ganong boses, yung mga oob sounds.
Hinagalitan nga po ako ng nanay ko nung naalala ko po yun. And yun, nag-aaway din kami ang kapatid ko. Siyempre, tawag niya sa akin, ba't daw abno. But I think talaga away yung magkapatid lang yun. Siguro, medyo may misunderstanding lang. And siyempre, hindi mo maiwasan yung mga comments din from other from family members. Pero kasi ako noon, hindi ko pinapansin kasi ang alam ko nga noon is naumuwi lang ako na parang mag-isa. Na parang normal na bata. Sorry, hindi mag-isa. Naumuwi na parang normal na bata. Na, again, nag-aaral, nag-computer, nag-games, naglalaro na laruan, gagawa ng assignment. And, yun po. Pero first time ko siyang napansin is nung elementary. Doon ako unang nakapansin na something na weird sa akin. Elementary ako, natawag ako ng baliw. Although, at that time, okay pa naman. Kasi yung performance ko noon, nasa top pa ako noon, top 5, top 6. Pero unti-unting nakawala. And, nung high school ako doon, that's when things got worse, no? Yun yung talagang sobrang nabully ako. Particularly nung 4th year high school, yun talaga yung pinaka-worst, no? Pinaka-worst na yung hindi yung worst, pero yun yung talagang nag-push sa akin yung 4th time ko nung high school ako. 4th year ko na magpa-diagnose after I graduate. Kasi talagang, tawag sa akin, baliw, budoy, tapos, after nan, syempre, parang pag may mga taong tumatawa, na mag-isa, na medyo kakaiba din yung kinikilos, sinasabi nila, oo, kalahi mo, parang ikaw din yung sabi sa akin. Ayun. And, syempre, ako, lumalaban ako, sabi ko, hindi naman totoo kasi, normal lang naman ako kasi I'm acting based on my emotions, on my perceptions. But eventually, what made me ask my mom na magpa-diagnose is nung high school ko, I find myself really struggling in school. Parang sabi ko nga, bakit ganun ako? Sabi kasi ng mama ko na, gifted daw ako. Pero not aside from bullying, no? Talagang pangatlo ko sa dulo sa school, bakit ganoon? May mga ginagawa ko naman yung best ko, but parang nahirapan ako mag-focus o bumagsak. Pero may mga bagsak ako noon high school. So eventually, nung nakagraduate ako ng high school, kinausap ko yung mama ko, no? Na sabi ko sa kanya na, Ma, what if magpatingin tayo ng psychiatrist or psychologist or anything, basta ma-diagnose lang, kasi gusto ko talaga malaman kasi bakit tawag nila akong baliw, bakit gano'n na lang yung struggle ko sa school, kaya pag-focus or something, no? Tapos aside pa doon, syempre sa pakikipag-socialize pa sa friends, yung nakalimutan ko pa. Socializing meaning in a sense na ginagawa mo yung best mo para makipagkaibigan sa kanila, anything, basta makapag-interactions to build genuine connections. Pero wala sabi ng nanay ko, itry mo lang, baka lang. So wala talaga. At the time, I ended up changing my music habits kasi ang hilig ko talaga noon, ironically, is rock, mga metal, Metallica, Slayer. Medyo hyposensitive naman tayo pagdating sa mga ganong sounds, but eventually I changed it sa mga something that's trending kasi para to get into their side, pero wala talaga. I ended up having a tablet, pero nangyari naman yung tablet ko lang pala yung gusto nila, hindi ako. Pero ayun, eventually wala talaga. So ayun, nalaman ko na may autism ako. Still, nahirapan akong mag-discuss siya. Even until now, nahirapan pa rin akong i-explain kung ano ba talaga yung autism. Kasi syempre,
high functioning tayo, sabihin ng tao sa atin na okay ka lang naman eh, nakapag-usap ka. And it's true, while it's true, pero in regard to other aspects such as socialization or mannerisms, ay yun. So talagang struggle po tayo doon. And still, kahit na gano'n, if I, although struggle tayo sa social life, academically, socially, academically, but God is good. So I'm sharing my story to raise awareness na kahit gano'n, kahit nahirapan po kayo, kahit nahirapan kayo sa mga may autism, nahirapan sa pag-socialize, tuloy lang po, tuloy lang sa pagbuhay. Nandyan, may Diyos tayo, nandyan siya para sa inyo. And sa mga mami, tuloy lang po sa pag-intindi sa anak. Ayun. And my other, yun nga po, advice ko sa mga parents with autism na just keep on be there, keep on understanding, just keep on being there with your child, kasi talaga makakatulong yan. Yes, tama. Maybe hindi ka lang maintindihan for now, but when you grow up, for sure, they will repay you, talagang babalikan ka niyan. So yun lamang po. I hope I can share some, I hope kahit paano I give some insights on my autism story. And even until now, perhaps siguro in the future I can share more. Ginawa ko tong video na to not to say much about autism, but to just share my story. Ayun lang. Siguro while habang nandito pa tayo sa mundo. So salamat po. And remember, Jesus loves you. May Diyos po tayo. Salamat po.